Paano nga ba makapag-sign up sa SSS online account? By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Ito yung online account ko sa SSS na pwede kong ma-access gamit yung computer or cellphone ko. Dito pa lang, pwede na ako mag-apply ng mga benepisyo. Halimbawa, maternity, pwede rin naman yung sickness benefit at marami pang iba dito. Bukod pa dyan, pwedeng mag-apply ng loan online. At kung makapansin ninyo, dito pa lang malalaman nyo kung eligible ba kayo o pwede kayong mag-apply ng loan. So, hindi nyo na kailangan pumunta sa branch. Online pa lang, malalaman nyo kung pwede ba sa inyo yung loan na yon o yung benepisyo sa SSS. At bukod pa dyan, makikita nyo rin yung mga contribution nyo sa SSS at kung nakakailang hulog na ba kayo. Pwede rin kayo magbayad, mapa-contribution man yan, or loan. So, paano nga ba magkaroon ng account na katulad nito? Pag-usapan natin, unang-una, pumunta muna sa website ng SSS. That's sss.gov.ph. I-click lang tong Create My.SSS account. At katulad nga pala ng sabi ko kanina, pwede nyo tong i-access gamit yung phone ninyo. Ganito naman yung magiging itsura sa cellphone. I-click lang tong Create My.SSS account. Next, makikita nyo tong option ng Login or Create Account. Pipiliin natin ay yung Create Account. Sa computer, mas malaki yung view. Sa cellphone naman, ganito yung view niya, medyo mas maliit. Pero pareho pa rin naman yung itsura niya. Next tayo, kung miyembro kayo ng SSS, piliin na lang yung member. Pero kung pasok kayo sa ibang category katulad ng employer, household employer, or collection partner, piliin na lang din yon. Sa akin, ang pipiliin ko ay member. At kung makapansin nyo, dito na medyo nag-iba. Ito yung view sa computer ko, ito naman yung sa cellphone. Medyo parang masikip dito sa cellphone at kulang yung mga detalye, pero pareho lang yung magiging proseso. Bali, 4 steps ang kailangan natin pagdaanan. Mabilis lang to, personal information lang yung kailangan natin i-provide. And bukod pa dyan, makikita nyo yung registration preference. Sa phone ninyo, ganito yung itsura niya, while sa computer, ganito naman. Medyo igitna lang natin at i-click itong Choose Registration Preference. At andito na yung pagpipilian. Sa computer, naka-icon siya, katulad nito. Pero sa cellphone ninyo, naka-drop down naman siya. Pareho lang din yung mga choices. Ang pipiliin nyo dito ay isa lang. Alin man dito na pwede nyo ma-provide, pwede na mag-proceed sa pag-register sa SSS Online. Ang pinaka-requirements nga pala sa SSS Online ay dapat meron ka munang SSS number at alinman sa mga ito, which is pag-uusapan na natin. At dahil mas malaki nga yung view sa computer, proceed tayo gamit yung computer, pero expect na kahit ano pa yung gamit inyo, mapa cellphone man yan or computer, basta nasa tamang website kayo, pareho lang yung magiging proseso nung pag-register sa SSS. At katulad nga nito, mapapansin nyo, account information, dito sa cellphone, account information, pareho lang yung mahihinging requirements or info. So, balik tayo dito sa registration preference. Kadalasan dito nagkakaroon ng maraming tanong. Ano ba yung pwede ninyong piliin? Tulad ng sabi ko kanina, kahit isa lang dito, basta meron kayo nun, yun na yung piliin ninyo. Halimbawa, savings account number. Kung meron kayo ng Union Bank account na galing mismo sa SSS, pwede nyo nang magamit iyon. Ilagay nyo lang dito yung account number na yon. Kung sakali naman na meron din kayong UMID ATM savings account, ito yung valid ID na at savings account pa siya. Merong account number din yon. Kung sakaling nakatanggap na kayo noon, pinadala na kayo ng SSS, ilagay nyo lang dito sa registration preference at pwede na mag-proceed sa next step. Kompletuhin lang yung account information katulad ng SSS number, cellphone number, email address, 2 beses siya, ipoprovide, maging yung sa user ID at password. Yung user ID at password, ito yung gagamitin natin para makapag-login later. Yung sa cellphone number naman, dito tayo makaka-receive ng OTP para nga naman maging successful yung pag-sign up natin. Ngayon, kung wala ka nung Union Bank Quick Card or kahit anong savings account na galing sa SSS, may iba pa naman tayong pagpipilian. Ano-ano yung mga yon? UMID card. Kung nakakuha ka na ng ID sa SSS, pwede mong ilagay dito yung PIN code. Or kung wala pang PIN code, pwede ilagay dito yung pangalan ng nanay mo nung dalaga pa. Again, ito ay para doon sa mga nakakuha na ng UMID card. By the way, yung UMID card ay dapat na-activate yon sa SSS terminal na makikita sa mga branches. So, kung meron kayo nito, proceed lang sa next step, kompletuhin yung the rest na information. Pero kung wala naman, proceed tayo sa next. Kung sakaling employer kayo or household employer, meron dapat kayong ID. Kung hindi kayo familiar sa ID na to, pwede kayong mag-reach out sa SSS mismo para makuha nga naman yung ID number na yon.
At pag nakuha nyo na, ilagay nyo lang dito yung ID number at mag-proceed sa pagkumpleto ng account information sa bandang baba. Next naman ay payment reference number. Yung payment reference number, kapag nagbabayad tayo ng contribution sa SSS, merong PRN na tinatawag. Ito yon. So katulad nito, contributions to, kada month or kada quarter or kada year basta nagbayad ka sa SSS, may PRN na na-generate, yun yung pwede natin kunin, ikakopy lang natin to, at ilalagay na dito as registration preference. Meron nga pala kaming ginawang hiwalay na tutorial video, bali ilalagay namin yung link sa description sa baba, kung paano makakuha ng PRN, mapa bayad center man yan or mapa online. Basta ang kailangan muna ay magbayad kayo ng isang contribution. Doon kasi magiging valid yung PRN pag nagkaroon ng payment. At kapag valid na yon or active na yung PRN na yon, pwede na siyang magamit pang register sa SSS online. Kapag okay na, proceed lang, kumpletuhin lang yung account information at i-click itong next. Pero kung sakaling wala pa rin kayo ng mga to, proceed tayo sa tatlong options pa. Yung date of loan. Kung sakaling meron kayong existing loan, hindi ito yung parang tapos na ha. Dapat existing loan siya sa SSS. Ilagay nyo lang yung date dito, katulad nito. Next naman ay kung wala pa rin ng loan, pero meron naman kayong UMID ulit or personal record, mapa E1 form ba yan o E6 form, basta nakuha nyo yung slip na yon or yung document na yun from SSS from December 10, 2020 onwards, ilagay nyo lang dito yung transaction number na nakikita nyo doon sa papel or sa document. At pwede na mag-proceed sa mga next step. Lastly, isa pang option para naman sa mga pensyonado na or senior citizen, kung sakaling alam nyo kung nakakailang buwan na kayo na natanggap na pensyon sa SSS, ilagay nyo lang yung number of months dito. Ngayon, balik tayo sa example ng payment reference number. Ito kasi yung nakuha ko. Kapag nakompleto ko na yung mga information dito, i-click ko lang yung next. Next naman ay yung step 2 na, personal information and address. Hihingin lang yung complete name natin, yung birthday ulit, maging yung sa mailing address, o kung saan tayo nakatira. Katulad nito, merong pagpipilian na within Metro Manila or outside Metro Manila or provinces. Kapag nakompleto nyo na lahat ng info, i-make sure na tama kasi possible magkaroon kayo ng error message na katulad nito na nagkakaroon ng mismatch doon sa birth date or sa name. So, i-double check kung tama lahat ng info bago makapag-proceed. Kapag okay na, i-click lang tong next at nasa step 3 na. Kung mapapansin nyo, ang hiningi lang sa atin ay yung personal information natin maging yung sa registration preference. Pwedeng PRN, savings account, at marami pang iba katulad na na-discuss natin kanina. For review, i-double check lang lahat na nakikita dito kung tama ba yung na-provide nating details. At kapag okay na, sa bandang baba, i-check lang tong terms and conditions at i-click itong create account. Ito nga pala yung halimbawa ng error message na pwedeng makuha just in case may problema ulit sa data. Pero kung wala namang problema dun sa information, ito na dapat yung makikita ninyo. Yung OTP na hihingin. Ito ay yung code or yung 6 numbers na ipapadala sa phone ninyo. Ito nga pala yung halimbawa ng OTP at itong number na to ang siyang i-enter natin dito. Kapag okay na, i-click lang tong proceed at makikita nyo dito na may confirmation na. Yung registration natin sa SSS portal or online ay successful na. Pwede na tayong mag-login mula dito. So, sa computer or sa cellphone ninyo, click nyo lang yung login to my SSS, ilagay dito yung user ID, maging yung password na pin-provide nyo during registration at i-click itong sign in. Para makapag-proceed sa pag-access na account nyo online, click lang tong get PIN, magpapadala ulit ng OTP sa phone ninyo. At i-enter lang ulit yung code dito at click login. At after makapag-login, may privacy notice lang lagi dito. Click nyo lang yung I agree. At katulad ng nakita natin kanina, makikita na natin yung iba't ibang mga features o yung pwede natin i-access online. Benefits, pwede mag-apply, katulad ng maternity benefit. Sa loans, pwede din. Or kung gusto nating magbayad online, mag-generate lang tayo ng PRN dito. At pwede na tayo makapag-proceed sa payment. Kaya ng pagbayad sa GCash, Maya, at marami pang iba. Para sa iba't ibang mga tutorial videos tungkol sa SSS kung paano mag-apply ng benefits, ng loans, meron kaming mga pinakitang tutorial video. Pwede nyo i-check yung page or channel namin or yung mga link ay nasa description sa baba. Sana makatulong. See you sa mga next videos. Bye-bye!